Sai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulod ng mga balita, sitwasyon ng mga Pinoy binabantayan dahil sa lumalalang sigalot sa Israel, Lebanon at Iran. US Coast Guard at NOAA dumating sa bansa upang makiisa sa oil spill recovery efforts sa Bataan. Doctor's fee ng Maralita, marapat na sagutin ng PCSO ayon kay Ako Bicol Representative Zaldico. COMELEC, iimbestiga ng posibilidad ng pagsampa ng kasong kriminal kay Alice Go. Relasyon ng Pilipinas at Malaysia, mas pinagtitibay. Olympian boxer Ira Villegas, nakamit ang ikatlong medalya ng Pilipinas sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nakaantabay ang Pilipinas sa kalagayan ng mga Pilipino dahil sa lumalalang sigalot sa Israel, Lebanon at Iran matapos ang pagkitil sa buhay ni Hamas Chief Ismail Haniyeh sa Iran kamakailan. Kaugnay ito ng pag-akusa ng Tehran at ng Hamas sa Israel na nagsagawa ng pagpaslang kamakailan, kung saan nananatiling tikom ang Israel nang kumpirmahin o itanggi man lang ang pagkakasangkot nito. Nagbabala naman ang gobyerno ng Iran ukol sa paghihiganti na posibleng magnitsa sa mas malaking digmaan sa mga bansa. Bagamat ligtas pa ngayon ang sitwasyon ng mga Pinoy, nauna nang hinihimok ng ating bansa ang mga Pinoy na lumikas na tulad ng mga bansang South Korea, Italy, United Kingdom at United States na nagpapauwi na ng kanilang mga kababayan upang makaiwas sa potensyal na kaguluhan sa Israel, Lebanon at Iran. Sa pakikipagtulungan ng Office of the Chief Surgeon Air Force, Office of the Chief Nurse Air Force at Air Force General Hospital ay nagsagawa kamakailan ng Philippine Air Force o PAF ng HIV and AIDS Awareness Initiative Seminar sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ang mga tagapagsalita mula sa PAF HIV at AIDS Core Team ay nagbigay ng mga napapanahong talakayan na nakatulong sa mga kalahok na maunawaan ang mga panganib, pag-iwas at stigma na nakapalibot sa mga sakit na ito. Samantala ay nagbigay din ng kanyang testimonya ang isang individual na HIV positive. Binigyang diin ng PAF ang layunin ng inisyatiba na mapataas ang kamalayan at pag-unawa sa pandaigdigang hamon na dulot ng HIV at AIDS sa kapwa militar at sibilyan na mga tauhan ng PAF. Hinikayat din ng lahat ng PAF airmen na sumailalim sa HIV counseling at testing. Malugod na ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matagumpay nitong naiabot ang Family Food Packs o FFPs sa mga apektadong pamilya at individual mula sa insidente ng oil spill sa Bataan. Ang 5,000 FFPs ay ipinamahagi sa Provincial Government Unit ng Bataan habang 3,300 naman sa Limay, Bataan at 25,000 sa 13 Martires, Cavite. Nananatili namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangang tulong na maihahandog ng kagawaran. Noong Martes ay dumating na sa bansa, partikular sa lalawigan ng Bataan, ang mga grupong itinalaga mula sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA at United States Coast Guard o USCG upang tumulong sa pagsasagawa ng oil spill recovery efforts. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, ang USCG at NOAA teams ay binubuo ng 8 miyembro na magbibigay ng technical assistance. Makikipag-ugnayan ng USCG at NOAA sa PCG Incident Management Team hinggil sa recovery operations sa 3 maritime incidents na kinasasangkutan ng MTKR Terra Nova, MTKR Jason Bradley at MV Mirola 1.
Sa ating ulat panahon, 2 low pressure area ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility kung saan ganap nang naging tropical depression ang isa na nasa northern Luzon na halos hindi gumagalaw sa lokasyon. Samantala, asahan pa rin ang epekto ng habagat sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Gayon din ang bahagyang pag-ulan sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region at natitirang bahagi ng Mimaropa. Susunod sa News Force. AFP nilinaw na walang banta sa seguridad ni Vice President Sara. Kamara, isinagawa ang ikalawang pagdinig sa aprobasyon ng Pampanga bilang culinary capital. Doctor's fee ng Maralita, marapat na sagutin ng PCSO ayon kay Ako Bicol's Representative Zaldico. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nanawagan ang pinuno ng House Appropriations Committee Chairman na si Zaldico sa Philippine Charity Sweepstakes Office na sagutin ang bayarin sa doktor ng mga nagpapagamot na maralitang pasyente. Ang kabuuang balita tunghayan kay Jade Buhoy. Nagmungkahi si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kamakailang pagdinig sa pondo na sagutin ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang professional fee para sa doktor ng mga maralitang pasyente. Ito ay bunsod ng pagpapatupad ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIP na pinamumunuan ng Department of Health o DOH. Ayon kay Ko, ang bawat pondong inilalagay sa ospital ay nakalaan para sa gastusin sa ilalim ng MAIP. Ngunit ang mga doktor ay nangangailangan ng bayaring makukuha agad nang hindi na kailangang maghintay pa ng 30 araw. Dagdag pa niya, sila na ang bahala sa medical bill ng mga pasyente habang PCSO naman ang sasagot sa professional fee na kinakailangan ng mga doktor. Dito kanyang binigyang diin na kinakailangan agad itong maisagawa upang makapagbigay ng mainam na serbisyo sa mga maralitang pasyente. Paglilinaw niya, kung hindi maaaring tanggihan ng mga ospital ang mga pasyenteng walang sapat na pambayad, nararapat ring maisabatas na hindi dapat tanggihan ng mga doktor ang bayad mula sa MAIP. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Hindi lang dahil sa mga masasarap nitong specialty, kundi sa napatunayang husay na swak sa panlasang Pinoy ang naitala sa kasaysayan. Kaya naman inihain ang pagdedeklara ng Pampanga bilang culinary capital ng bansa. Ang buong istorya tunghayan kay Jade Buhoy. Bilang pagkilala sa mayamang tradisyon ng putahing Pinoy na bahagi na ng kultura at pagpapaunlad ng turismo sa bansa, iminungkahi sa Kongreso ang pagsasabatas ng pagdeklara sa Pampanga bilang culinary capital. Ayon kay Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo, ang pagkilalang ito ay magpapaunlad sa ekonomiya ng lalawigan maging magpapalago din sa oportunidad na makapagtrabaho ang marami pang mga Kapampangan. Dagdag pa ni Romblon Representative Eliandro Mandrona, ang mayamang kultura sa putahing Pilipinong nakaugalian ng Pampanga ay nararapat na makilala maging sa pandaigdigang antas. Matapos nito ang ikalawang pagdinig para sa House Bill 8657 o ang Protected Geographical Indications Act na naglalayong proteksyonan ang mga konsumer sa mapanlinlang na pagbebenta ng mga pekeng produktong nag-e-endorso bilang gawang Pinoy ay inaprubahan na. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Bilang pang-78 ang bansa sa Program for International Student Assessment o PISA ng bansa, nagmungkahi ang Komite sa Edukasyon at Kultura ng Kongreso ukol sa muling pagsisiyasat sa programang interbensyon ng Department of Education o DepEd. Dahil rito, nagmungkahi ang Kongreso na kinakailangan ng assessment tool upang masukat kung epektibo ba ang programang isinasagawa ng DepEd na naglalayong magresolba sa mga isyu ng edukasyon sa bansa. Anila, hindi sapat na natuturuan lamang ang mga mag-aaral, kinakailangan ding mas pinapataas ang kakayahan ng bawat guro. Muli, umaasa ang Kongreso na magkaroon pa ng mas mainam na talakayan na magdudulot ng benepisyo para sa mga guro at estudyante ng bansa. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang banta sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng pagbabawas ng security personnel ng bise. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Wala umanong nakikitang banta sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na ayon umano sa kanilang assessment. Ito ay kaugnay pa rin ng pagbabawas ng Philippine National Police o PNP ng security personnel ni VP Sara. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margarit Padilla, mayroon pang natirang 400 na mga AFP security personnel para kay VP Sara. Paglilinaw ni Padilla, magmula ng sumailalim sa Presidential Security Command, ang Vice Presidential Security and Protection Group ay ang Security Task Action Group Commanders na ang nagtatakda ng deployment ng mga personnel. Depende umano ang deployment ng mga personnel base sa mga engagement ng Vice Presidente na mangyaring kailangan ng close-in security o di kaya naman ay area security. Kaya sentimiento ng AFP, sapat ang seguridad na ipinagkakaloob kay VP Sara sa kabila ng pagbabawas ng security personnel ng PNP. Matatandang itinuring ni VP Sara ang pag-relieve ng 75 security personnel sa kanyang poder na political harassment. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Tinatayang 7.2 billion pesos ang halaga ng mawawalang kita ng pamahalaan dahil sa pagbabawal ng pogo sa bansa. Ito ang inanunsyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa isang pahayag na ayon kay Chair Al Tenco, kumpiyansa ito na mababawi naman ito. Aniya, makakatulong umano ang pagbubukas ng mga integrated resort upang manumbalik ang gaming revenue. Matatandaang iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi naman kalakihan ang mawawalang kita ng Pilipinas dahil sa pagban ng operasyon ng pogo sa bansa. Sang-ayon ng Commission on Elections o COMELEC na sampahan ng kasong kriminal si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay ng natuklasang irregularidad sa kanyang katauhan lalo na't naluklok siya bilang opisyal ng gobyerno. Francis Riodique para sa detalye. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na iimbestigahan ng ahensya ang pagsasampa ng kasong kriminal kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos aprubahan niya ang rekomendasyon ng Law Department ng COMELEC sa pagsasampa ng Election Complaint Code laban kay Guo, partikular na ang material misrepresentation. Kaugnay nito ang kandidatura ni Guo bilang alkalde na posible umanong nilabag ang Section 74 ng Section 262 ng Omnibus Election Code. Nakasaad dito na dapat na magkaroon ng certificate kung saan nakalagay ang pangalang itinakda sa kandidato noong siya ay bininyagan o nakarehistro sa local civil register o anumang pangalan na naaayon sa kasalukuyang mga batas. Matatanda ang kwenestyon sa mga pagdinig sa Senado ang totoong pagkakakilanlan ni Guo dahil sa mga irregularidad ng kanyang mga dokumento tulad ng birth certificate. Lumabas din sa resulta ng investigasyon ng NBI na nagmatch ang fingerprint ni Guo
sa isang Chinese national na Guo Waping na itinuturong totoong katauhan ng suspendidong alkalde. Ayon sa COMELEC, bibigyan naman ng pagkakataon na magpaliwanag si Guo dahil mag-i-issue ang ahensya ng sapina. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Umabot sa 20 milyong piso ang multa na nakolekta ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT mula noong nakaraang buwan ng Hulyo sa panghuhuli ng mga kolorum na sasakyan. Makibalita kay Daniza Lopez. Sa patuloy na pagkasa ng operasyong anti-colorum ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC ay nakolekta nito ang mahigit 20 milyong pisong multa sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang multa na ito ay mula sa 73 hindi otorisadong sasakyan na nahuli ng mga kawani ng SAIC sa tulong na rin ng Philippine Coast Guard o PCG, Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Matatandaan na ang multa na ipinapataw para sa mga van ay nagkakahalagang 200,000 piso at 1 milyong piso naman para sa mga bus. Paliwanag ng ahensya, ang panghuhuli sa mga hindi otorisado ay isang paraan para mapanatili ang kaligtasan ng bawat road user sa daan. Mahigpit pa rin naman ang paalala ng DOTR at LTO na huwag nang tangkain pang bumiyahe ng mga kolorum dahil mas pinaiigting pa ng pamahalaan ang mga operasyong ikinakasa para mahuli ang mga ito. Hinikayat naman ng SAIC ang publiko na ipagbigay alam sa ahensya ang anumang kahinahinalang uri ng transportasyon na maaaring matuklasan. Mangyaring kontakin lamang ang DOTR Commuter Hotline para sa anumang reklamo o hinanaing. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Mas palalawakin pa ng Land Transportation Office o LTO ang handog nitong e-patrol service sa mga barangay upang mas mailapit sa publiko ang pinadali at komportableng serbisyo. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na mas ilalapit pa nito ang serbisyong hatid ng ahensya sa publiko sa pamamagitan ng pagpapalawak sa e-patrol service. Ayon kay Mendoza, layon din itong isulong ang kaligtasan sa daan kung saan nasa mahigit 20 milyong sasakyan ang mayroon sa bansa. Ilan lamang sa kinabibilangan ng mga serbisyo sa e-patrol service ay ang student permit, renewal and driver's license at sasakyan, medical clinic, driving school, emission testing, insurance at iba pa. Pagpapaliwanag ni Mendoza, sa tulong ng e-patrol service ay mas magiging madali at maginhawa na sa publiko ang magiging proseso kung saan hindi na nito kinakailangan pang magtungo sa mga tanggapan ng LTO. Siniguro naman ni Mendoza na aarangkada na sa lalong madaling panahon ang e-patrol sa mga barangay sa buong bansa na siyang nakatakdang ilunsad sa mga susunod na linggo. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina nagbitiw sa pwesto. OFWs umaasang matutuldukan na ang karahasan. Relasyon ng Pilipinas at Malaysia mas pinagtitibay. Pag-angat sa industriya ng halal patuloy na isinusulong. Malaysian Ambassador sa Pilipinas kinilala ang husay at tagumpay ng Pilipinas sa Paris Olympics. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Ginunita kamakailan ng Department of Health o DOH ang ika-11 anibersaryo ng Gentry Med, isang medical facility sa General Trias City, Cavite na itinatag upang magbigay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa lokal na komunidad. Ang kaganapan ay pinangunahan ni Secretary Teodoro Herbosa at Assistant Secretary Ariel Valencia, kung saan ay isinagawa rin ang inaugurasyon ng Gentry Med's Cancer Treatment Center, Diabetes Care Center, Holistic Mental Health and Wellness Center, Sleep Apnea Center at ang groundbreaking ceremony ng isang hub na susuporta sa PhilHealth at higit pang mga serbisyong panlipunan. Ayon sa kagawaran, bawat specialty centers ay tutulong sa pagsasakatuparan ng mga prioridad na resulta ng kalusugan ng DOH. Upang lubos na mapagtibay ang relasyon sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas, ay patuloy ang mga inisyatibo ng ilang organisasyon tulad ng MCCI hinggil sa mga programa, proyekto at aktibidad tungo sa kaunlaran ng dalawang bansa. Kabilang narito ang layuning maiangat ang industriya ng halal sa bansa. Ang kaganapan yan ang tinutukan ni Princess Castro. Pag-angat at pagpapaunlad sa industriya ng halal sa bansa at sa buong Asya. Yan ang isa sa mga layunin ng Malaysia Chamber of Commerce and Industries Philippines Incorporated o MCCI. Ang inisyatibong ito ay binahagi nitong Martes kasabay ng seremonya para sa induction at oath-taking ng mga bagong talagang opisyal na maglilingkod sa organisasyon para sa susunod na 2 taon. Bukod dito ay isa rin sa mga proyekto at programang isinusulong ng MCCI ay ang pagpapaunlad sa ekonomiya, digitalisasyon at paggamit ng renewable energy sa pamamagitan ng solar power. Samantala, ilan sa mga kasalukuyang binibigyang pansin ng samahan ang ibinahagi ni MCCI President Hau Han Wee sa kaniyang naging talumpati. Generating more value for our member in the business circle by creating more events for business and social, to exploring business opportunity together and also enhancing our corporate social responsibility, initiate to contribute back to the local society in the Philippines. Sa kabilang banda, ilan sa mga panauhing pandangal ay sina Malaysian Ambassador to the Philippines, His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino at Anti-Red Tape Authority o ARTA Director General Ernesto Perez upang magbigay suporta sa mga bagong halal na opisyal ng MCCI. Isa sa mga nakalatag na aktibidad ngayong taon na ibinahagi ni Malaysian Ambassador Castellino ay ang Halal Expo na gaganapin sa buwan ng Nobyembre. Sa pakikipanayam ng One Media kay Ambassador Castellino, ibinahagi niyang maraming oportunidad ang mayroon ng Mindanao, gayon din ang ligtas at payapang komunidad nito. I think Mindanao provides a tremendous opportunity for those with to be able to invest, and I think for me I find Mindanao very safe, and please take part in the development in Mindanao, and as I said, there's great opportunity. Sa pagtatapos ang mga inisyatibong ito ay layong patatagin ang samahan at magandang relasyon ng Malaysia at Pilipinas. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Malugod na pagbati, yan ang ipinaabot ni Malaysian Ambassador to the Philippines, His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino sa lahat ng mga Pilipinong atleta at mamamayan sa bansa sa makasaysayang partisipasyon ng mga atletang Pinoy sa Olympics. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Bunsod ng magkasunod na kampyonato ng 2-time gold medalist at Malate-born gymnast na si Carlos Yulo sa Paris Summer Olympics 2024 ay kabi-kabilaan din ng pagbuhos ng suporta mula sa iba't ibang kumpanya, organisasyon at ahensya. Kasabay nito ay ang malugod na pagbati ng Ambassador ng Malaysia sa Pilipinas na si His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino sa lahat ng Filipino Olympian, mamamayang Pilipino at mga bansa sa Asya sa makasaysayang pagkapanalong ito ni Yulo.
Anya, ang pagkapanalo ng Olympian gymnast ay hindi lamang tagumpay na may pagmamalaki ng Pilipinas, kundi pati na rin ng mga bansa sa Asia. Sapagkat paliwanag niya, ang karangalang ipinamalas ng mga atleta sa Olympics ay isang motibasyon sa mga atleta sa Asia, partikular na ang mga nasa grassroots level. Pagbabahagi niya na sa pamamagitan nito magkakaroon ng determinasyon at pangarap ang mga atleta na balang araw ay may bandera rin nila ang watawat ng kani-kanilang bansa sa prestihiyosong sports event gaya ng Olympics. Diin pang pahayag ni Ambassador Castellino. And secondly, I think his achievement will be able to bring about a greater resurgence of the love for gymnastics and of course encourage more youths to become like Carlos Yulo. He will be a model for them to follow. Samantala, ang pag-ukit ng pangalan ng mga Paris-bound athlete ay isang hakbang upang may angatang larangan ng palakasan sa bansa. Isang patunay rito na bukod sa basketball ay unti-unting nakikilala ang iba pang laro gaya ng pole vaulting, weightlifting at gymnastics. Kaugnay nito ay pinatunayan ng mga atleta gaya ni Yulo, Olympian weightlifter Heidelin Diaz at Filipino boxers Ira Villegas, Hergy Baquiadan at Nessie Petesio na hindi nasusukat sa kasarian ng disiplinang dapat natutukan sa larangang ito. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Olympic updates na ibulsa ng Filipina Olympian boxer na si Ira Villegas ang ikatlong medalya ng Pilipinas matapos ang kampanya nito sa Women's 50 kg semifinals bout ng Paris Summer Olympics 2024. Bagamat napayuko ng Turkey's bet na si Buse Naz Kakiroglu sa pamamagitan ng unanimous decision win, secured bronze medal naman ang nakamit ni Villegas sa kanyang Olympic debut. Ito ang kauna-unahang bronze medal ng Pilipinas ngayong edisyon ng Olympics. Bumaba na sa kanyang pwesto at tumakas papuntang India si Prime Minister Sheikh Hasina matapos ang naging pagsalakay ng mga nagpoprotesta laban sa kanya. Ito ay bunsod ng protesta at karahasan ng mga grupo ng mga estudyante na nais ibasura ang kontrobersyal na quota system sa mga trabaho sa gobyerno. Ipinagbubunyi ng mga nagprotesta ang tuluyan ng pagbitiw ni Hasina matapos ang 15 taong liderato. Kaugnay nito, nakikiisa naman ang Pilipinas at ang mga Pinoy na nasa Bangladesh na maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Samantala, pinangalana ng Nobel Laureate ng Bangladesh na si Muhammad Yunus upang mamuno sa pansamantalang pamahalaan ng bansa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulod ng mga balita, sitwasyon ng mga Pinoy binabantayan dahil sa lumalalang sigalot sa Israel, Lebanon at Iran. US Coast Guard at NOAA dumating sa bansa upang makiisa sa oil spill recovery efforts sa Bataan. Doctor's fee ng Maralita, marapat na sagutin ng PCSO ayon kay Ako Bicol Representative Zaldico. COMELEC, iimbestiga ng posibilidad ng pagsampa ng kasong kriminal kay Alice Go. Relasyon ng Pilipinas at Malaysia, mas pinagtitibay. Olympian boxer Ira Villegas, nakamit ang ikatlong medalya ng Pilipinas sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.